Magandang araw po. Ako po si Irene Aldovino at ako po ay naglilingkod sa PWD Ministry ng EDSA Shrine, Our Lady of Peace. Una, syempre nalungkot ako dahil aware naman tayo na sa kanilang yung kanilang kalagayan sa lipunan, they are considered marginalized, di ba? At yun, kasabay no, nagtanong ako tanong ko sa sarili, kung may pag-asa pa kaya silang yung mga 8 magkakapatid na bingi na makarinig? Paano kaya ang kinabukasan nila? Paano sila mag-aaral? Paano nila may tataguyod ang buhay nila? Lalo na noong nawalan sila ng mga magulang. Nakaramdam din ako ng pag-asa na baka sakali makatulong ako sa kanila na maging kanilang mga tenga at boses as interpreter. Pero kasabay din nun yung pangamba, yung takot na kaya ko ba? Maintindihan kaya nila ang senyas ko? Yun, paano ko sila tutulungan sa kabila nung limitasyon sa skills at mga resources ko? Yun yung mga una kong naging damdamin nung una ko silang nakilala. Ano ang pinakamahirap na pagsubok na hinarap mo dahil sa kanilang kondisyon? Yun. Unang-una, yung communication gap. Kasi syempre, ang alam kong verbal communication. Sila naman ng mga bingi, limited yung vocabulary nila. So kahit sa pagsusulat, iba yung way nila, lalo na yung mga profound deaf. Kahit gumagamit sila ng lingwahe ng English, iba yung paraan ng pagsusulat nila. At saka hindi madaling intindihin yung kanilang senyas, yung sign language, lalo na nung bago pa lang ako sa ministry. Ang pinakamahirap, yung pakiramdam na wala kang maintindihan. Diba? Sa dami ng sinenyas nila, wala akong magets, diba? Hindi ko alam kung naiintindihan ba nila ako or kung paano ko maitatawid yung gusto kong sabihin sa kanila. Yung pakiramdam nung deaf, parang sa atin, sa mga hearing, naramdaman ko yun noon, lalo na nung bago pa lang ako sa ministry. Parang ako yung bingi at pipi doon sa community, sa gitna ng community nila. Wala akong maintindihan. Ayun. Yun yung pinakamatinding pagsubok na hinarap ko doon dahil sa kanilang kondisyon. Yun, through the endorsement ng ating parish priest, nakapag-aral kami ng basic sign language sa Archdiocese of Manila. Sa AAMPD, Archdiocese of Manila Ministry for Persons with Disability. Yun, tapos nag-aral kami ng advanced sign language sa Philippine Registry of Interpreters for the Deaf. At then, kaugnay nun, sa pagiging volunteer namin sa ministry ng PWD, nababad kami sa deaf community ng iba't ibang parokya. Yun, part yun ng training as volunteer. Unti-unti, with effort and patience, natutunan din namin makinig at makipag-usap the deaf way. Yun. Kasi ang mga deaf, meron silang unique style of communication. Bawat individual. Kasi hindi lang naman daliri, kamay, ang binabasa, pati yung facial expression nila, yung body language. Kaya habang tumatagal, mas nagiging familiar ka dun sa kung paano siya nagko-communicate, paano siya kumikilos at yung expression. Ayun, ganun din sa amin, ganun din sila. Paano nila, nagiging familiar sila kung paano kami magsenyas, nakakapag-adjust sila ng pag-unawa. Ayun, ganun. Tapos, minsan, ginagamit ko rin yung pagdodrawing. Minsan, makakaisip ka kailangan mong mag-isip ng kwento, or ng action, paano mo idadramatize ang isang konsepto, o ang kahulugan ng salita, para mo maibigay yung meaning
para nila maintindihan. Magagamit mo talaga yung lahat ng meron ka para makita nila yung mensahe, para maipahatid mo yung mensahe. Dahil ang ano nila parang kailangan mailarawan picture dahil mata nga yung gamit nila. So, pag naiintindihan na naman nila, sila din naman tinuturuan kami ng senyas. O kaya, kung wala pang senyas yung konsepto na yon, nagsasuggest sila na ganito na lang ang gawin nating senyas para dyan sa konsepto na yan. Parang mutual learning process yan at continuous learning process. Oo, nagkaroon ng pagkakataon na nakaramdam ako ng pagod. Yun, karanasan naman ito ng mga tulad kong volunteers Yan, kapag tumutulong ka sa oras ng may pangangailangan, yung palaging ikaw na lang ang lalapitan nila. Kasi iisip nila, ikaw yung nakakaintindi. May limitasyon din naman tayo sa yung mga resources natin, yung oras, yung lakas. Minsan makakaramdam ka talaga ng pagkapagod, yung pagkasawa. Inner struggle yun dahil mahirap tanggihan, lalo't maliit ang mundo nila. Diba? Limited ang opportunities para sa kanila. So, mahirap hiramdam nung may kulang ka pero gusto mong tumulong. Yun. Tsaka, nasaktan, oo. May pagkakataon na yung hindi na-appreciate yung effort mo, yung sakripisyo mo. Minsan, minsan hindi rin sila nagiging hindi nagiging tapat doon sa'yo. So, masakit din yun. Yung para kang feeling mo na bebetray ka. Ganon. At yung muntik na talaga kami mawala ng pag-asa. Kasi parang nag-alinlangan na kami doon sa kaya ba natin to, lalo na nung kupkupin namin yung 3 doon sa 8 magkakapatid na bingi. Naranasan namin yung mga tantrums nila, yung nagkakaroon ng misunderstanding, dahil nga magkaiba kami ng kultura, iba yung kinalakihan nila, at saka yung mga nangyayaring krisis sa kanilang pamilya, yung pagkawala ng magulang nila, yung pagkakahiwa-hiwalay nilang magkakapatid, parang nandun yung trauma nila, yung galit na hindi nila siguro alam saan ang gagaling, minsan nailalabas yung bigla. Yung siguro dahil yung feeling of abandonment, yung feeling of rejection, parang meron silang, yun nga, yung galit na yun. Parang, ang pakiramdam namin ba, kaya ba namin tong i-handle? Paano ba sila i-handle yung situation nila na ganun? So, mahirap parang, yun, may time na talagang sumusuko na kami. Gustong-gusto na namin. Parang yung natitempt ka ng to give up. Pinanatag din naman kami ng Diyos. Una, yung parang kinonsensya muna kami. 'Di ba? Yung kasi pinauwi muna namin sila sa kanila, parang hindi natin to kaya, 'di ba? Baka para lang tayong kumuha ng batong ipupukpok sa sarili natin. Parang ganun yung pakiramdam minsan. Pero yun nga, makokonsensya ka, lalo na nung minsan narinig namin bigla yung habang nagdi-discuss kami tungkol dun sa kanila, narinig namin yung kantang The Greatest Love of All. Yung I believe the children are our future, teach them well and let them lead the way, show them all the beauty they possess inside, give them a sense of pride. Ano pa yung everybody searching for a hero, people need someone to look up to. Parang bigla naming naisip, kung susuko kami, sino pa yon? Sino pa yung hero na ilo-look up to nila, 'di ba? Sino pa yung paano itutuwid yung mga pagkakamali, 'di ba? Sino yung gagabay? Sino pa yung pwedeng umalalay sa kanila? Kakaunti na nga lang yung may kakayanan na makinig at makipag-usap o makaunawa sa kalagayan nila. Baka lalo silang mawalan ng tiwala sa kapwa, mawalan ng tiwala sa sarili, mapariwara, ganun. So, pinaalala din sa amin ng Diyos na
may purpose at hindi aksidente ang pagkakatagpo namin ng pamilyang ito. Ang pagiging ninang ko dun sa batang si Kenji. Tapos yun na, nung we committed na not to give up on them, dun lang parang gumaan ang lahat, parang lumiwanag ang lahat. Parang nawala yung pag-aalinlangan, yung pangamba, namalayan ko na lang na dinadala na kami ng Diyos sa tamang paraan, sa tamang daan, na dumating ang mga taong mga nag-i-inspire, tumutulong, at nag-guide sa amin dun sa healing process. Parang nabuksan ang gitnang langit dun sa mga blessings, sa mga opportunities, yung mga inspiration. Nangungusap ang Diyos, yung parang gagabayan ka talagang papacify ka nila na nandito lang ako. Ako bilang ikalawang magulang, nandun yung kinuha ko na yung responsibility dahil nga nung nawala na yung kanilang nanay, ako na yung pangalawang ina, yung constant communication sa kanila, sa magkakapatid, yung kukumustahin sila, imo-motivate sila, i-encourage sila na mag-aral, mangarap, magtulungan at alagaan ang isa't isa. Tapos yung constant na pagpapaalala din sa kanila na may planong maganda sa kanila ang Diyos at di sila pababayaan. Kasi likas naman sa kanila yung pagiging generous, yung pagiging close-knit, pagiging maaalalahanin sa isa't isa. Ginagabayan na lang namin iyon ng halimbawa ng pag-share ng aming resources para i-share din namin ma-share din nila sa kanilang magkakapatid yung mga natatanggap nilang biyaya. Yun din sa pamamagitan din ng pinapa-experience namin sa kanilang halimbawa ng pagiging pamilya. Kahit na hindi sila kompleto, mga magkakapatid na lang nga yung natira, pag merong okasyon sa family namin, kasama sila. May birthdays, kasama yung magkakapatid. Pag meron ding okasyon doon sa kanila, sa magkakapatid na bingi, nandun din yung mga pamilya namin susuporta, yung community. Sineselebrate namin together yung kanilang mga milestones at saka yung mga special occasions. Yun, kasama, kasi hindi lang yung magkakapatid, minsan kasama yung mga taong kumikalinga sa kanila. So, nandun yung mas lumalalim yung kanilang pagmamahalan bilang sa nakikita nilang pagmamalasakit ng mga tao na nakapaligid sa kanila. Ang pananampalataya bilang Katoliko ang naging daan ng pagbubuklod ng pamilya at ng simbahan. Doon ko sila nakilala sa simbahan noong kinakatekesis sila ng Pavonian priest at ng mga Salesian sisters diyan sa Antipolo. Ako yung naging interpreter sa misa at saka doon sa catechesis. So meron mga special mass for the deaf doon sa pamilya nila kasi 10 sila noon, na puro bingi, 'di ba? Tapos tuwing linggo kasama na ang mga madre at naging bonding moment 'yon ng family nila at ng community, ang pagsisimba. Ang sambayanan ng Katoliko. Sa pagiging Katoliko din naugnay sila sa mga taong simbahan na naging katuwang nila sa buhay. Sa mga naging ninong at ninang nila nang maikasal sa simbahan yung mga magulang nila, asawang bingi, hanggang sa mabinyagan yung 8 binging magkakapatid nung buhay ang mga magulang nila. Sama-sama sila sa formation, sa sacraments, katulong ng mga ministries ng simbahan at ng mga madre. Mula noon hanggang ngayon, naulila na sila. Kahit ngayon nag-aaral na sila, magkakahiwalay sila tuwing weekdays ng paaralan or ng mga tahanan. Pero kapag linggo, nagsasama-sama sila sa pagsisimba at pagdarasal.
Ang panalangin naman ang nagbibigay ng pag-asa sa kanila na may Diyos na may makapangyarihan silang mahihingahan sa pagkakataon na yung dumadanas sila ng matinding problema at yung kawalan ng pag-asa. Sa panalangin, nagkakaroon sila ng sense of security at protection na may Diyos Ama at may Inang Maria na nakatanaw at nangangalaga sa bawat isa sa kanila. Kung hindi man sila magkakasama or kahit wala sila sa tahanan nila na sa ibang nang nagtatrabaho, may time na nagtatrabaho yung ibang kapatid sa ibang tahanan, yun dun sa panalangin sila nabubuklod. Panalangin sa isa't isa. Nagbibigay din na ito ng yung panalangin din na kakaroon sila ng sense of gratitude. Kasi yung sa pasasalamat, nare-realize nila yung mga blessings sa kabila ng kanilang kalagayan. Yung kabutihan ng Diyos sa kabila ng mga dinadanas nilang problema na iraraos nila lahat. Yung mga taong tumutulong sa kanila, yun, nasa pag nananalangin, naaalala nila lahat ng yan. Tapos sa pagdarasal ng family rosary at ng yung prayer before meals as family at sa pagsisimba sa sambayan ng Katoliko, napapalalim yung pagmamahal nila sa isa't isa at pakikiisa bilang pamilya at bilang kapwa sa kanilang kapwa. Malaki yung pasasalamat namin sa EDSA Shrine kasi binigyan kami ng endorsement ng parish priest na matrain ng sign language at maging volunteer interpreter para sa misa ng Archdiocese of Manila Ministry of Persons with Disability. Malaki yung tulong na pagbibigay daan sa amin ng EDSA Shrine ng pagkakataong may taguyod ng PW ministry dito sa simbahan at yung pagpapagamit nila ng mga facilities, yung venue for catechesis, for seminars. Yun, yung support lang yun ng EDSA Shrine, yun ang naging motivation namin na lalong pagsilbihan ng mas mabuti ang PWD. Hindi lang sa amin, pati yung ibang ministries din na mo-motivate na pagsilbihan yung mga kapatid nating may mga kapansanan. Nakakatulong din ng malaki yung simbahan dun sa awareness or advocacy na ipamulat sa mga kapanalig natin ang kalagayan ng mga kapatid nating may kapansanan at ang mga makita yung mga kakayahan nila na sa pamamagitan na kahit na may kapansanan sa kabila ng kapansanan, meron silang kayang i-contribute. At sa pamamagitan ng yung access, nakikita ng mga tao na merong nagsa-sign language interpreter. So namumulat sila na kayang makipag-communicate. At kabahagi sila ng simbahan, ng misa. Ayan. Meron din mga paring nagsisenyas, di ba? Yung pag ginagamit ng pari yung alam niya ng sign language sa misa, nagkakaroon sila ng sense of na-acknowledge yung presence nila doon kahit hindi visible kasi yung kanilang kapansanan eh. Pero pag doon mo lang malalaman, pag may sign language. So minsan, pag nagsisenyas yung pari ng panalangin, sinasabayan sila, malaking bagay sa kanila yun. Nagugulat sila na, kalingwahe namin sila. Ganon ba? Kakul yun. Parang tanggap na tanggap, yung pakiramdam na tanggap sila dun sa simbahan natin. Sa EDSA Shrine. Hindi lang dun sa pari. Welcome din yung mga PWDs natin sa ibang ministry katulad dito sa youth ministry. Kasama sila, kahalubilo nila yung mga bata rin na nagsiserve sa simbahan na hearing. At makakagawa sila nakakagawa sila ng way para makapag-communicate sa isa't isa. Yun, lalo na doon sa altar server ministry. Nagagawa nila yung lahat ng ginagawa ng mga nakakarinig din
Pero at nagtutulungan sila, ginagabayan sila ng mga ibang kabataan din doon na nakakarinig. Di ko alam kung paano sila nagko-communicate, pero naitatawid. Tapos hindi lang dun sa confidence, hindi lang bukod dun sa confidence na nabibigay sa kanila nung pagtanggap na ito ng mga ministry sa kanila, nagkakaroon din sila yung sense of belonging, at home sila dun sa shrine, kakaroon sila ng mas malawak na family, at yung napapalalim yung pagiging religious or yung spirituality nila. Natututo sila magdasal. Yun, at namumulat din sila na kung paano sila makikipagtulungan, paano sila mako-contribute sa mga gawain ng simbahan. Yung suporta din ng Pastoral Council ng EDSA Shrine, ng buong ministries, kasama na rin yung rector natin diyan sa Deaf Awareness Seminar. At yun, nagpapahayag yun ng pagtanggap at pagkanais ng community na mag-reach out sa kanila through learning ng sign language. Ang SOCOM, sa pamamagitan ng inset ng sign language interpreter sa TV during 12 noon ng Sunday Mass, na ipapaabot sa mga deaf through social media ang misa, ang homily ng pare, 'di ba? Kung wala yung basbas ng pare at ang tulong ng SOCOM, hindi mangyayari ang lahat ng 'yan. At yung higit sa lahat, yung pinaka importante, nabibigyan ng pagkakataon ng mga katulad nilang may mga kapansanan na makatanggap ng grasya na kaloob ng simbahan through the sacraments. Gaya din ng mga pagtanggap nating mga ordinaryong Katoliko sa mga sacraments. Challenging task yan, pero sa pakikipagtulungan ng mga PPC, ng mga pare, obispo, ministries like SSDM, ng Education Ministry, ng PWD Ministry, ng EDSA Shrine at ng ibang parokya at ng paaralan, ng komunidad, nabibigyan ng catechesis at nahihikayat ng mga PWDs natin na makilahok sa buhay ng simbahan. Nakakatulong din ang mga institusyon niya, ang paaralan, ang simbahan, ang komunidad sa amin, mga guardians at parents sa paghubog ng pananampalataya, sa pag-akay sa kung paano namin aakayin itong mga alaga namin, mga anak naming may kapansanan sa buhay Kristiyano. Malaking bagay yun para sa PWD ministry na puntahan sila, abutin sila at isama sila sa simbahan. Katulad nung naganap na First Communion kamakailan lang at yung kumpil ng 90 na mga children with disabilities dito sa EDSA Shrine. Diba? Malaking bagay yun. Hindi lang dun sa mga magulang nila, pati dun sa mga taong na-touch ng gawain na iyon, diba? Naipakita na nandito sila, nakatulad din namin, may rights din silang makatanggap ng mga gifts na dulot ng mga sakramento ng sikbahan. Ang karanasang ito sa mga deaf, dito sa deaf community, dito sa mga batang tinutulungan natin, na-realize ko na ang tunay na pakikinig at pakikipag-usap ay hindi lamang sa verbally, hindi lamang sa salita, sa boses. Sabi nga, action speaks louder than words. Totoo yan lalo na dito sa mga bingi, sa mga deaf. Maari din tayo makipag-usap na walang tunog o salita. Maari pala na tahimik lang. Pero gamit ang buong katawan, ang kamay, ang mata, ang isip, ang pagiging malikhain ng isip. Yun, natututunan, makakagawa ka ng ipapakita sa iyo ng Diyos kung paano kaya makikipag-communicate in silence. Yun, natutunan ko rin na ang pakikinig naman ay hindi lang sa pamamagitan ng tenga. Pero mas ang totoong pakikinig ay
yung pag-unawa, listening through the heart ba, yung empathy, yung makikipag-empathize ka sa pamamagitan ng paggamit ng imagination para mailagay mo yung sarili mo doon sa kalagayan nila, maintindihan kung ano yung karanasan nila at yung hugot, kung ano yung mga hugot nila, ano yung limitasyon nila. Yun, kasi minsan hindi mo maiintindihan ng lubos yung sa senyas lang. Kailangan malaman mo kung saan sila nanggagaling. Yun, yung pakikinig na pangunawa talaga yung tawag doon, active listening. Yun. Kaya nga ang logo ng PWD Ministry ng EDSA Shrine ay yung kalahating puso at yung kalahating tenga ng pinagdikit na bumuo ng heart. At ang motto namin yung Servi Silentis Dei, ibig sabihin yan, silent servants of God. Then may karugtong yun na listening through the heart. Yun. Ang karanasan ko rin dito sa community ng mga PWD, na intindihan ko ng tunay na pagmamahal ay hindi lang doon sa yung pagpapakita ng caring, but yung pagtugon sa tawag ng Diyos. Hindi natin alam kung paano nangyayari, kung hindi ka sure kung kaya mo, pero mag-yes ka lang na itatawid. Yung pagtitiwala sa Diyos mas lumalalim doon dito sa karanasan namin dito sa PWD Ministry, at saka yung pananampalataya mas lumalim. Yun. At sa pagtanggap sa kanila, yung pagtulong sa kanila, sa pakikiisa sa mga karanasan nila, yung pag-journeying with them, mas nakita namin yung biyaya ng Diyos. At kung paano ang Diyos kumilos sa buhay namin sa gitna ng mga totoong pagsubok, sa totoong problema. Si Mama Mary, Our Lady Queen of Peace, siya yung naging inspirasyon namin at naging halimbawa ng obedience na walang pag-aalinlangan sa kabila ng takot at pangamba. At yung kanyang pagiging matiising ina, yung pagiging self-sacrificing na may kapayapaan pa din, yung tunay na nagpapanatag din sa loob namin na nandyan lang siya, tutulungan kami, gagabayan kami bilang ating ina. Sa kanya ako rin hinahabilin palagi ang magkakapatid na ito na bingi, na naulila na sa ina. So nandyan siya, meron pa rin silang nanay sa kabila ng kanilang pagiging ulila at walang ama. Diba? Nandyan siya para magbigay ng protection at maakay sila sa kanyang anak na si Jesus. So yun, nagiging panatag ako dahil kay Mama Mary, Queen of Peace, lalo na nandito ako nagsiserve sa EDSA Shrine, sa Our Lady of Queen of Peace. Hindi alam kung hindi ako pababayaan ni Mama Mary sa paggagabay sa kanila. Ang mensahe ko para dun sa mga magulang o may mga kapamilya ng mga deaf, huwag susuko, never give up po. Huwag mawala ng pag-asa na sila'y magkaroon ng makapamuhay ng katulad din natin. Kasi meron silang kakayanan na umunlad. Kahit na may kakulangan sila, pero hindi yun dapat maging hadlang para maabot nila ang kanilang mga potentials. Kailangan lang nila ng pag-unawa, yung gabay, at yung hayaan natin silang mailabas ang kanilang mga kanilang mga talents. Yun. Hindi po masasayang ang effort na bibigay natin para makapag-aral ng lengguwahe nila, ng sign language para sa kanila. Tiyagaan natin yan kasi kailangan nila tayo. Kailangan natin pakinggan sila kasi lalo na sa gitna ng pamilya na nakakarinig,
marami silang tanong. Ano yung sinasabi ni ganito sa pagkainan? Nag-uusap sila na hindi niya naririnig. So, paano natin ipapaliwanag sa kanila kung hindi natin alam paano sila kakausapin sa pamamagitan ng alam nilang lengguwahe? Paano natin sila mabibigyan ng payo, 'di ba? Ng tamang payo at gabay. Lalo na yung mga youth, yung mga teenagers na yung panahon ng confusion nila. So, karamihan na lalo na yung mga nag-iisa lang na bingi sa gitna ng hearing family. Uhaw yan sa information, uhaw yan sa pag-unawa, uhaw sila sa atensyon, uhaw sila sa kausap, di ba? Huwag natin hayaan na mahanap nila ito sa mga maling tao at maakay sila sa maling daan. Madali kasi silang magtiwala. Parang bigyan mo lang sila ng atensyon, yun, parang pag-asa na sa kanila yun, susunod na sila sa iyo. Medyo vulnerable po ang mga deaf natin, lalo na yung mga kababaihan. Kaya pagtiyagaan po natin sila, wag natin silang susukuan. Yun, gabayan natin sila. Dahil alalahanin po natin na pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Bawat isa may gifts, may talento na pag nag-focus tayo doon sa kakayahan nila, sa abilities nila, hindi doon sa disability, mapapalitaw natin yung galing nila. Magugulat ka na lang na kaya pala nilang gumawa ng stage play, kaya pala nilang mag-excel sa school, kaya nilang mag-excel sa sports. Ang deaf kaya palang tumugtog ng piano. So mamamangha ka sa mga kakayahan ng deaf. May mga may kapansanan, may mga influencer, vlogger ng mga deaf. Bigyan lang natin sila ng tamang gabay at tamang environment po.